Sir, sa naging talumpati ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA kahapon ay nabanggit niya na palalakasin niya ang mga hakbang upang muling pasiglahin ang ekonomiya ng bansa katulad na lamang ang mabilis na pagpapasa ng inyong mga panukala, itong second stimulus package at corporate recovery and tax incentives for enterprises o CREATE bilang isa sa mga pangunahing may akda ng panukalang ito. Sir, can you tell us the salient points of the said bills? Una-una, itong dalawang batas na to, panukalang batas, yan ay tapos-tapos sa House. Yan po ay iniintay na lang pagdating po sa Bayanihan 2, iniintay na lang po yung third reading approval po ng Senado. Ang proposal ko sana sa House leadership at bago kami po nag-recess, na sana i-adapt na lang namin yung Senate para dire-diretso na maging batas. Ang nakapalo po dito sa Bayanihan 2 ay ang 140 billion kung saan kalahati ay lalagay po sa mga bangko katulad po sa mga government financial institution tulad po ng Philippine Guarantee Corporation kung saan po bawat piso nakaka-generate ng 7 piso na garantiya sa Land Bank at iba pang GFIs, pati na po yung mga joint venture na sinasabi para po kung may mga malalaki na mga kumpanya tulad po ng, let's say, itong mga airlines, ito po malalaking resort, pwede po maglagay ng kapital ang gobyerno at mababawi na lang natin after 5 years. So yung 140 billion na yon, manganganak po yun ng, may 70 billion na manganganak po ng 661 billion na credit stimulus at karamihan po sa credit stimulus mapupunta po sa SMSE. Doon naman po sa isa, na akbang, natapos na rin po dun sa House at iniintay na lang po namin yung sa Senate. Again, ang proposal ko po kay Speaker at saka kay Majority Leader na sana i-adapt na lang namin yung version po ng Senate. Ito pong create, dalawang bagay po, may ilang bagay pong ginagawa nito. Unang-una, kung dati po, pag malaki ka lang, saka kabibigyan po ng palugit o yung lugi mo, pwede mong ibawas sa yung babayaran for the next 5 years. Ngayon po, ang mangyayari, kahit sino po na tinamaan ng COVID, pwede po niyang gamitin yung lugi para bawasin sa kanyang mga dapat bayarin na mga buwis sa mga susunod na mga panahon, na 5 taon. Pangalawa, binababa po nito ang corporate income tax from 30 to 25 at magiging kasing competitive na tayo ng ibang bansa po dito sa Vietnam ay sa ASEAN, katulad ng Vietnam, kung saan pwede tayo lumaban doon po sa mga kumpanya na mukhang umaalis po ng China at napupunta po Indonesia, Malaysia, at Vietnam. Ngayon, mabibigyan po tayo ng kakayahan para lumaban. Ang isa pa pong gagawin nito ay yung mga nandito na po na mga kumpanya, palalawigin po natin yung kanilang sunset provision ng halos tigda 2 taon para po pwede lang ipagpatuloy at kung matapos man pwede na nilang ma-renew at yung kanila pong kung ikaw po ay mag-invest halimbawa sa Metro Manila, ang iyo pong makukuha na incentives ay for 5 years. Pero kung mag-invest ka po halimbawa sa labas ng Metro Manila, sa tabi, sa Bulacan, makakakuha ka ng 7. Pero pag mag-invest ka sa labas po ng, let's say, sa Quezon o sa Camarines Norte, doble, 10 years po ang mag. So in other words, halos ito po ay isang pagsuporta o pagbibigay po ng actualization o ng pagkapangatawan ng ating pong balik. Ito po yung tunay na balik probinsya program kung saan po magkakaroon po ng mas malaking stimulus sa countryside development program. Kaya itong dalawang po to ay masusundan po ito ng tinatawag nating Stimulus 3. Ito po na yung Arise. Kung saan, dahil po lahat po dito sa buong Asia, gumagastos po sila ng malaki. Ang Pilipinas po ang isa sa pinakamaingat sa pera. Kaya karamihan po ay yung kanilang deficit to GDP ay mukhang nasa kaliwa na, tayo nasa kanan. So between now, after let's say may pasap po namin ang CREATE at ang Arise, ay ang CREATE at ang Bayanihan, kaya po namin i-approve yan
kahit this week po, matapos lang po ng Senate o at least next week, mas masusundan po yan ng isang stimulus package na bago, kasama na po yung CURES, pati po yung ARISE, na mga 280 billion po para po matulungan yung mga SMEs at iba pang mga kumpanya sa pamamagitan po ng mga wage subsidies, pamamagitan po ng mga low interest loans, pamamagitan po ng mga grants in aid, development, product development program, marketing program, katulad na lang yung sinasabi ni Pangulo, ni isa-isa po niya, para sa mga OFW, inutasan. Yan po ay tutulungan, yung number 1. Pangalawa, para po doon sa mga SMEs, yung mga small, yung micro, small, medium enterprises. At syempre yung middle class, kaya nga klarong-klaro sinabi niya na yung mga umuupa ay wag muna kung pwede bigyan pa ng palugit. So ito po ang isa sa mga programa na gagawin after ng Bayanihan 2. At sa next year po, ang pinakamalaking stimulus po, dahil po ang budget na pinapanakpala ng ating Pangulo ay nakabase po sa isang growth rate na 9.1%. Kung this year po bagsak tayo, pero next year po, napakalaking talon po. Kaya para po ma-achieve natin yon, mas malaki pong budget ang kinakailangan para po mas atin pong mapasiguro na yung mga nawalang oportunidad ay mababawi po natin dahil nga po dito sa epekto ng COVID pandemic. Opo, Congressman, sir, good morning po. Kaugnay pa rin po nung pagpapasigla nga po ng ating ekonomiya na inyong inilatag na ang isang economic offensive plan o offensive strategies upang labanan ng epekto ng COVID-19. So pwede pong maikwento nyo itong 34-point manifesto na inyong isinusulong. Karamihan po dyan ay nandun na po sa naikwento na po ng ating Pangulo. Yung halimbawa, yung para po sa TESDA, imbis na ba ngayon ng TESDA po ay kailangan realign natin sa OFW pati po sa mga BPOs. Kasi nga po lumukhang yung mga online courses ng TESDA ay nakakatulong. Halimbawa po, yung mga credit facilities ng ating pong land bank ang mga kakayahan po ng DTI, natulungan po ang mga SMEs bilang big brother sa pamamagitan po ng credit remediation. Halimbawa, meron kang isang maliit po na negosyo na may mga 20 po na tao at ikaw po ay sinisingil na po ng bangko. Ang gagawin po ng gobyerno ay pupunta ka po sa negosyo center ng DTI at sila po mismo ang makikipag-negotiate para po sa mga maliit na negosyante na wag mo na singilin yung, kaya sabi niya ng Pangulo, regulatory relief, na kung pwede wag mo na singilin yung principal at yung interest ma-extend para po nga makahinga at mabigyan po ng pagkakataon ang ating po mga SMEs. Kasi alam mo po, ang SME at ang OFW ay dalawang haligi ng ating pong ekonomiya. Ang OFW ang SME lalong-lalo na, sila po ay 13% lang ng GDP, 1-3, pero 60% po ng lahat po ng mga empleyado sa gobyerno. Kaya kitang-kita nyo po doon sa speech ng ating Pangulo after OFW, dahil yung OFW yung matindi, kumbaga sa hindi ka naman pwede makialam sa mga patakaran ng Qatar, pero pagbalik dito sa atin, yun ang niline up ng Pangulo, yung tinatawag kong economic offensive para matulungan po, mapanumbalik po ang sigla at ang kapakanan po ng mga OFW. Ang pangalawa po na tinuunan ng pansin ng Pangulo, kung titingnan niyo po yung SONA, ay napakaganda po talaga yung pasunod-sunod dahil sinunod kagad niya yung SME at nandun na nga po yung mga programa under ARISE, Bayanihan 2, under CURES, ibig sabihin, nakalatag na po ang mga kailangan pong gawin ng gobyerno at karamihan po sa mga masasabi nating elemento o mga components nito, kumbaga naipasa na po doon sa House of Representatives at ito po ay ang iniintay na lang po natin yung Senado. Pagkatapos ng Senado doon sa CREATE at sa Bayanihan 2, pupunta po kami sa Stimulus 3 and then pupunta po kami doon sa General Appropriation Act for 2021.
Opo, Congressman, isinusulong niyo rin po yung Enhanced Build program na magbibigay daan para makakalika ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan po ng pandemya. Ano po ba yung kinaibahan nitong Build program na meron tayo ngayon? Yung mga build kasi ngayon, mga inutang natin yan sa Japan, sa China, mga subway, mga riles. Ito po ang Enhanced Build. Ito po yung hindi to donor-driven, hindi supplier-driven, kundi gagamit ng sarili nating pera at uutang tayo directly, let's say, sa marami tayo ngayon nagpapautang sa ang World Bank, ADB. At ang gagamit, ang mga paglalagyan natin, number one, syempre, yung education. Dahil po kailangan natin yung new normal, lalong-lalo na po sa pag-digitize ang ating education. Pangalawa po, kaya nga po enhance, hindi ito yung traditional na build. Para po sa health, siguro naman po masasabi natin na kung may natutunan tayo dito sa nangyari, talagang kailangan lagyan na po natin ng mas marami pera. Tulad ng sinabi ng Pangulo, papasalamat nga po ako dahil yung CDC o Center for Disease Control, dahil nilagyan ng bagong pangalan, House Bill 6096, yan po ay halos buong Kongreso ay talagang co-author na at yung Virology Institute, so kailangan malagyan po ng mga pera. Ang pangatlong gusto natin lagyan ng pera, hindi na po yung yung mga subway, kundi yung mga creative industries na nabubuhay po sa pamamagitan po ng artificial intelligence, robotics, ibig sabihin ito po ay mga industriya na pwedeng kung saan ang Pilipinas ang sinasabi likas na talino ng ating mga Pilipino ay pwedeng gamitin para po mas may sulong po ang produksyon at ang creativity sa sinasabi nga natin ang creative industries dito sa Pilipinas. Kaya ito po ang ibig sabihin ng enhanced build. Kung may pang-apat po ay build for agriculture. Kasi nga importante rin po na kung may isang tinatawag nating low-lying fruit, unang-una dahil lahat naman tayo araw-araw kumakain, o kung kabatis o sibuyas man yan, o lahat tayo ay kumbaga ay may mga natural demand po for food. Kailangan po talaga natin ayusin ang ating agriculture. Kaya nga yung nabanggit po ng ating Pangulo, yung pag-isa ng DTI, pati po ng Department of Agriculture para po magkaroon po tayo ng mas maraming value added sa ating agriculture. So, yan po yung tinatawag na enhanced build. Hindi na po yung mga subway, yung mga train, yung mga airport, kundi digital creative industries, health, education, and creative industries. Dahil sa COVID-19 pandemic ay isa ang aviation industry sa labis na nalugmok at bilang bahagi ng Build program at malaki po ang papel ng Bicol International Airport upang ito ay makabangon. Nasa ilang porsyento na po ba ang konstruksyon natin dito, Congressman, sir? Mukhang nasa 80 na mukhang matatapos na po siya ngayon December 31 Pwede na po siya, papasalamat po lahat ng Bicolandia dahil nga po, napaka-slow po ng start nito pero nung pagpasok po ng ating Pangulo, lalo-lalo Secretary Tugade, at least mabubuksan po yung potensyal ng Bicolandia sa turismo dahil po talaga pinagyaman din ng ating Panginoon ng napakarami po ng mga pwedeng ipagmalaki ng Pilipinas ay nandun po sa Bicolandia. At ito po ay hindi lang po magdadala ng mga turista, kundi po siyempre dahil makakaiwas ka na po dito sa traffic sa Manila o traffic, air congestion dyan po sa NAIA. At the same time po yung mga OFW at pati na po yung regular na mga pasahero ng mga negosyante para po mas lalong lumago. At dati po, kung ang Bicolandia po ay nagkakaroon ng 1.6 million na mga turista taon-taon, mukhang dahil po dito sa airport na to, kayang-kaya po nitong doblehin ang aming turismo by 2025.
Sir, panghuling mensahe na lang po natin para sa ating mga kababayan. Ang marami pong pinapagawa ang ating Pangulo. Talagang kung may isang bagay na talagang makikita mo sa kanyang pananalita kahapon, prinangkan niya tayo. Prinangkan niya tayo tungkol sa West Philippine Sea. Prinangkan niya tayo dun sa pandemic na talagang sa kanyang puso, wala mo ng face-to-face hanggang Enero, hanggat wala akong vaccine, talagang pinanindigan po niya. Bibihira po sa isang leader na kung minsan, pwede naman yan, pwede naman konting ganito, konting ganyan. Pero doon talaga, kumbaga, prangka talaga. It's a very frank telling of the Philippine story. So, may 20 po siyang inatas. Gusto ko lang po siguro na isa-isayin lahat ng may inatas niya sa Kongreso kahapon para po naman may maasahan po tayo lahat kung ano to. Number 1, sinabi niya Bayanihan Act 2. Ito nga po yung 140 billion. Corporate Recovery Tax Create. Ito po yung create na nagbababa po ng ating corporate income tax from 30 to 25. Yung Financial Institutions, ito po yung SPAB para po yung mga bangko, kung meron man po hindi nakakabayad, kaya niya pong i-dispose ito at mapakinabangan niya po ang tax cover. Yung Evacuation Center Bill, yung creation ng Department of Overseas Filipinos, tapos na po dyan ang House. Creation ng Department of Disaster Resiliency, nasa period of amendment na po tayo sa House. The creation of ito po isang gustong-gusto ko, yung National Housing Development Act, dahil talaga ang housing po, mayaman po sa domestic content. Di katulad ng mga ibang industriya, puro import. Ito po, mataas po ang labor content, mataas po domestic content. Number 10, Rental Housing Subsidy Act. Ito sana, pwede nating ipasok ito bilang isa sa mga COVID. Pero ngayon, ang ginawa ng Pangulo ay pangmatagalang suporta po para po sa mga urban middle class. National Land Use Act, Advanced Nursing Education Act, number 13, Amendment Continuing Professional Development Act, Institutionalization ng Medical Reserve Corps, uniform, ito po yung pensyon ng mga uniform personnel na ngayon po kumakain ng budget nila, yung creation po ng Boracay Island Development Authority, establishment ng Coconut Farmers Trust Fund, number 18, Rural Agriculture Fisheries Development Financing Systems Act. Isa po ito sa aking na-file at ako'y natutuwa dahil nga po mapaparating na ang kapital sa kanayunan, ang Internet Transaction Act at ang Modernization ng Bureau of Fire Protection. Actually, ako'y natutuwa dahil kalahati po nun, mga bills na aking pong na-file sa Kongreso, kasama po yung iba po. Pero singilin niyo po ang Kongreso base po sa inatas po ng ating Pangulo. Yun po ang huling panagita ko po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Congressman Joey Salceda. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po tayo lahat.